Praise the Lord. Purihin po ang atin pong Panginoon. Welcome sa celebration po natin ng ating pong 31st anniversary. God is faithful. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Alam nyo, every year or hindi lang once a year, nababanggit natin na si Lord po, hindi po niya tayo iniiwan. Amen. Hindi po niya tayo pinapabayaan. Yes, hindi man po natin nakikita na si Lord nandyan sa tabi natin, pero yung result ng presence ni God, ang kanyang pagkilos, ay patuloy po nating nakikita ang ebidensya. Amen? Purihin po ang ating Panginoon, kaya baka makalimutan ko mamaya lahat po ng mga sumuporta sa ating pong celebration na ito. Thank you po sa inyong lahat. Pwede bang palakpakan natin lahat ng may mga ginawa at mga gagawin pa? Kasi marami din tayong gagawin after this event. Amen? Sa lahat po ng mga nagbigay para po sa ating pong paraffle mamaya, no? Praise God. Meron tayong malaking kahon doon. Salamat sa nagbigay ng washing machine. Ay. Hindi ko alam kung kanino mapupunta yan mamaya. Ayan. Kailangan may sasakyan. Pag walang sasakyan, ipamigay nyo na. Yan. Praise the Lord. At sa lahat po ng mga nagbigay para sa ipaparaffle natin na 31 pieces of items. Thank you po. Hindi na po natin kakailanganing banggitin. Basta 31 pieces. Ang pang 31, ayun po, yung panglaba doon. Yes. Thank you po sa inyo. Pagpalain kayo ng atin pong Panginoon. Amen. Faithful and fruitful. Yun po ang pag-uusapan po natin sa araw po na ito. So we celebrate today not only how long we've been serving God. Hindi lang yung gaano kahaba na tayo nagsiserve kay God. But, sineselebrate din po natin kung gaano kabuti si Lord at kung paano niya tayo minahal sa loob po ng 31 years. Pwede bang yumuko tayong lahat, please, in a moment of silence? Kahit baguhan ka man dito sa church ngayon, gusto kong isipin mo kung gaano katapat si Lord sa buhay mo at ganun din sa church natin. Ano-ano yung mga bagay na ginawa ni Lord sa'yo? Kahit nung hindi ka pa nag-a-attend o wala ka pa sa church na ito, how good God is sa iyong buhay. Marami sa atin dito, nagkasakit, pinagaling ni Lord. Nangailangan, tinugunan ni Lord yung needs niya. Nalulungkot, kinomfort ni Lord. Nangangamba, binigyan ng kapayapaan ni Lord. Nag-aalala, sinamahan siya ni Lord. God, thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness to each one of us. Napakabuti po ninyo sa buhay namin, personally, to our family, sa ministry, sa work, sa pag-aaral, business, even sa mga dreams and goals namin sa buhay. Lord, lagi nyo kaming sinasamahan, hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo po kami pinapabayaan. Sa araw po na ito, Panginoon, gusto po naming ma-evaluate ang aming sarili kung gaano naman kami ka-faithful sa inyo at kung nagiging fruitful ba ang aming pagiging Christian. Lord, speak to us.
mangusap kayo sa amin na malinaw, na pangungusap, parang pangungusap ng isang kaibigan na matalik, na sinasabi sa amin kung gaano kami kabuti sa iyo at kung paano nagiging fruitful yung Christian life namin, o kung hindi ba kami faithful o hindi ba nagiging fruitful ang aming Christian lives, Lord, kausapin niyo po kami. At sa pagharap po namin sa panibagong taon ng ministry ng church na ito, Lord, magagawa namin kung anuman po yung mga hindi namin nagawa for the past years, this new year ng church, Lord, ay mapagsisikapan namin na gawin ang mga bagay na ito. Kaya hinihiling ko po, kausapin ninyo ang bawat isa sa amin ng malinaw. Touch every heart, Lord. Convict us sa mga bagay na dapat sana naming gawin pero hindi namin nagagawa for now. Lord, give us the heart to obey you. Kahit mahirap yung pinagagawa ninyo, yung puso namin laging handa na sumunod sa iyo. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. So, minsan po, masasabi natin siguro matagal na rin ang church na ito kasi 31 years na. Sino pong 31 years old dito? 31 years old. Sino po? Ayun. Pwedeng tumayo si Hana. Hana, tumayo ka nga. Ganyan na kaganda ang church natin ngayon. Ayan. At bata pa, wala pang mga wrinkles. Ayan. So, at may 2 bunga na rin sila ni Jonathan. So, ibig sabihin, kapag sa mga edad na yan, ay may asawa na. Pero sino bang 31 dito, wala pang asawa? Hello? Ako pa lang? Ay, ako lang nagtataas ng kamay. So, sino sa inyo dito, 31 years old, wala pa o wala nang balak mag-asawa? Ayan. Okay lang, no? Sino po sa atin dito masasabi mong faithful ka kay Lord? Sino magsasabi ditong tapat ako kay Lord, faithful ako, Sino po makakapagsabi ng ganyan? Na faithful ka kay Lord? Amen. Ano bang basis natin para masabi natin na faithful tayo kay God? Tatanungin ko kayo, nagbabasa ka ba ng Bible? Hello? Nagpray-pray ka ba? Hello? Yes. Nagsishare ka ba ng Word of God? Nag-a-attend ka ba ng prayer meeting? Salamat sa 5. Sa bahay namin, pag dinadala yung prayer meeting, nandun ako, of course. Pero how often, gaano kadalas na nagkakaroon ng prayer meeting sa bahay mo at doon ka lang nakakapag-pray with our brothers and sisters? No? Maaring sasabihin natin, matagal naman na akong worker eh. Matagal naman na akong pastor eh. Siguro masasabi ko, faithful ako. Matagal naman na akong Christian. Pero the question is, ang tanong mga kapatid, faithful ba tayo sa pinagagawa ni Lord sa atin? O faithful lang tayo sa mga gusto nating gawin? Iba yun eh. No? Tayo, may mga gusto tayong gawin, right? Yes. Pero may mga bagay na pinagagawa ni Lord, ayaw nating gawin. Di ba? Hello? Halimbawa, nasaktan ka ng kaibigan mo. Sabi ni Lord, patawarin mo na agad. No, Lord, not now. Huwag ngayon, Lord. Please. No? Pero, ang obedience doon, mag-forgive. So, kaya tanong, mga kapatid, maaaring faithful tayo sa mga gusto nating gawin para kay God. Pero gaano tayo ka-faithful sa paggawa
ng pinagagawa ni Lord sa atin? No? Gaano tayo ka-faithful sa paggawa ng pinagagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Alam niyo po mga kapatid, Christianity is not simply about attending church. No? Ang pagpapakita ng katapatan natin kay Lord ay hindi lang yung pag-attend ng church every Sunday. Tama ba ako? Yes. Kasi maaring we're attending church every Sunday, pero kung ano yung pinagagawa ni Lord sa atin for the whole week, ay hindi natin nagagawa. Kaya faithful ba tayo ayon sa tawag ni Lord sa bawat isa sa atin? Kaya mga kapatid, ang pagiging tapat ay yung tapat tayo na gawin yung pinagagawa ni Lord o yung pagmamahal natin kay God and even sa pagdidisipulo natin. Sa Matthew chapter 22 verses 37 to 39 ay tinanong ng mga tao si Jesus kung ano ba yung greatest commandment. Pero anong sabi ni Jesus? The greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Na ang pinakadakilang utos pala ay yung mahalin natin si Lord, amen? Hindi sa salita. Kaya, kasi sabi nila dito, sabi niya dito, ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Hindi niya sinabing, mahalin mo ang Diyos sa pamagitan ng iyong salita. Kasi ang dali lang magsabi. Welcome, Sister Helen. Yes, good morning. Ang dali lang pong magsabi ng Lord, I love you. Sino nakapagsabi ng ganun sa atin? Lord, I love you. Lord, mahal kita. Madali lang, mga kapatid, na sabihin, Lord, I love you. Pero ang tanong, mahal mo ba si Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind? Kagaya ng sabi ko, mga kapatid, ang dali lang sabihin na Lord, I love you, pero wala dito sa sinabi ni God na love the Lord your God with all your talk. Sa lahat ng sinasabi mo, sabihin mo, mahal mo si God. Tama din naman yon. Pero kung yung sinasabi natin ay hindi umaayon sa ating mga ginagawa, questionable yung sinasabi natin. Mahal ko nga ba si Lord? No? At doon din sa Matthew 22 verses 37 to 39, nasabi din po doon na mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas at mahalin mo rin ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, nakikita po natin dito na kakambal, no? Kaakibat ng pagmamahal natin sa Diyos, yung pagmamahal natin sa Diyos, kasama yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Tingnan mo nga ang katabi mo. Madali bang mahalin yan? Yes. Yung kapitbahay mo, madali bang mahalin yan? Yung katrabaho mo, yung nang-scam sa'yo, mahal mo ba yan? Na-forgive mo na ba? Hello? Yan. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, sabi ni Jesus. Tapos, yung Great Commandment, Great Commission naman, ay matatagpuan natin sa Matthew 28:19 to 20, na sinabi ni Jesus, go and make disciples of all nations. So, makikita natin that the Great Commandment is to love God with all our heart, our soul, and our mind. Ang Great Commission naman
ay tayo ay humayo at gawing alagad ni Jesus ang lahat ng mga nasyon. So, bilang mga Christians, mga kapatid, meron tayong dalawang dakila o great responsibilities. To love God and love the people, tapos go and make disciples. Kaya ang challenge po ngayon sa atin, mga kapatid, yung pagiging faithful in the great commandment, yung nasa kanan ko, at pagiging fruitful in the great commission. Point number 1, sa Matthew chapter 22 verse 37, reminder lang ito, mga kapatid. Alam na natin ang mga bagay na ito. Pero point number 1 is, love God completely. Mahalin mo na rin lang ang Diyos, minahal mo na nga rin lang ang Diyos, kumpletuhin mo na. Kaya sinasabi dito, love God with all your heart. Bakit all your heart? Hindi half-hearted. No? Yung kalahati, Lord, sa asawa ko yon. Sa boyfriend ko yon. Sa girlfriend ko yon. Alam nga naman kay Lord lahat, hindi wala nang para sa iba. Ang sinasabi dito, mga kapatid, ang number 1 na dapat nating mahalin, si God. Completely. Hindi lang sa buong puso, kundi buong kaluluwa at buong lakas. Ibig sabihin, buong pagkatao ng isang tao, mamahalin niya ang Diyos ng buong buo. Madali ba yon? Mahirap? Medyo. No? Mga kapatid, sa isang tao na normal, yung natural man, mahirap mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Hindi madali na mahalin ang Diyos ng buong buo. No? Pero posible ba na magawa? Mahirap man, pero pwedeng gawin. Pwede bang mangyari yon? Na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, kahit mahirap? Kaya bang gawin? Hello? Yes, kaya. Kasi ito po ang paniniwala natin. Hindi ipapagawa ni Lord ang isang bagay na alam niyang hindi mo kayang gawin. Kaya niya pinapagawa because it is possible, pwede mong magawa. Kung willing ka. Kung willing tayo, amen? Kailan natin ipapadama yung love natin kay God? Pagka okay ba ang buhay natin? Pagpayapa, walang sakit? Okay yung mga needs natin? May mga provisions? Doon lang ba natin ipapadama na love natin si God? No. Love God when kahit inconvenient or kahit hindi maganda yung mga nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, mahalin pa rin natin ang Diyos. Kahit bumabagyo. Kahit lumubog na yung mga palay natin. Okay pa ba yung mga palay ng mga magsasaka dyan? Mahalin pa rin natin ang Diyos. At mabuti pa rin ang Diyos, mga kapatid. Amen? Mabuti pa rin ang Diyos. Hindi dahil sa lumubog yung mga pananim ng ibang mga tao ay hindi na mabuti ang Diyos. Mabuti pa rin ang Diyos. Kasi minsan nakikita natin yung mga nalubog lang. Minsan din natin nakikita, marami pang mga taong nangangailangan talaga ng tubig, lalo na yung mga upland na mga pananim. Huwag nating ibase, mga kapatid, yung love ni God sa atin dahil sa mga hindi magagandang nangyayari sa iba. At maging to the point na baka hindi na rin tayo magiging faithful sa Kanya. Madali lang magsabi ng thank you Lord kay God pag maraming mga blessings. Amen?
Pero hindi lang kapag ka may mga blessings, natin mamahalin ang Panginoon. Kahit wala pa yung blessing, mahalin natin si Lord. Amen? With all our heart. Ano bang ibig sabihin ng mamahalin natin si Lord with all our heart? Tanong, ano ang pinakamamahal mo? Paggising mo ng umaga, ano ang unang-una mong ginagawa? Sino dito, pagkagising sa umaga, nag-pray na? Wow. Spiritual. Honestly, sino dito paggising sa umaga, kinakapa ang cellphone? Yun, mas marami yatang ganun. No? Baka may reply na. Uy, mayroon nga. No? Kaya sabi ko po kanina, ang daling sabihin, I love God, pero ang tanong, where is God in your priorities? Kung titingnan natin ang calendar natin everyday, ano yung madalas na ginagawa natin? Ano yung madalas na pinag-uubusan natin ng oras natin sa bawat araw? Sigad ba o gawain? Diyan pa lang, matitimbang na natin. Pero pwede din naman na kahit ikaw ay nagtatrabaho, kausap mo si Lord. Amen? Nagpipinta ka, Lord, thank you, tulungan niyo po ako maging maayos ang trabaho ko. Nagtatanim ka, Lord, nawa itong mga tanim kong ito ay maging fruitful, maging mabunga, para mayroon kaming supply ng kakainin. May ibebenta kami. Pwede din naman. Kasi sa lahat ng mga ginagawa natin, pwede naman nating i-acknowledge si God kung siya ang ating mga priorities. Pero may mga tao, tapos na ang isang araw, hindi man lang nakapag-pray. Tignan mo ang katabi mo kung prayerful yan. Yan. Mapanalanginin ba yan? May mga taong ganon. No? At minsan, aminin natin, even me, minsan, hindi nakapag-pray, pero yung pagbababad, yung more time sa prayer, minsan dahil sa mga busyness, nalilesen yung time. Pero napag-aralan ko, natutunan ko, that the more na magiging busy ka for that day, dapat the more na magbibigay ka ng oras kay God. Amen? Kasi yung pag-pray natin kay God, pagpapakita na tayo ay nagdedepende sa magagawa ni Lord o may tutulong niya sa atin sa bawat araw ng ating pong mga buhay. Huwag lang tayong magbigay ng time kay God pag may time tayo. No? Hello? Oh, may time ako ngayon. Sunday, maka-attend nga sa church. Paano kaya kung si Lord ang magsasabing, wala akong time sa'yo? Sa panalangin mo, wala akong time para sagutin yan. Paano kaya kung si God ang nawalan ng time sa atin? Gaano tayo kadalas na nagkakaroon ng quiet time with God, na nagbababad sa presence ni Lord? Na nandun ka, nananahimik, na sa iyong pananahimik ay iniisip mo kung gaano kabuti si God. Wino-worship mo siya, nag-pray ka. Pero minsan, alam nyo, sa tingin ko parang nagsiselos na yata si Lord sa mga cellphones natin. Pag tayo tahimik, hindi nag-pray, nagpipindot. Aminin. Ako rin minsan. No? Nangyayari yung ganon. Huwag nating hayaan na yung mga gadgets natin ang mag-control sa atin. Tayo dapat ang may control sa mga gadgets natin. More time kay God, mga kapatid. Kasi lahat ng mga pinagpaguran natin, once na inalaw ni Lord na mawala yan in a second, mawawala lahat. Remember Job. Tandaan niyo si Job. Siya ang pinakamayaman sa kanilang lugar.
Sa isang araw, nawala lahat ang kanyang mga properties. Anak, asawa lang ang iniwan. At inusig pa siya ng kanyang asawa. Ibig sabihin, pag inalaw ni Lord na mawala lahat ng mga pinagpaguran natin, isang araw lang, kahit years na pinagpaguran natin yan, in a day, or even in an hour, pwedeng mawala pag i-allow ni God. Si Job ba ay masamang tao? Hindi siya masamang tao. Faithful siya kay God. Pero bakit nangyari sa kanya yon? Just to prove na kahit anumang mawala sa buhay natin, kayang palitan ni Lord ng doble. Amen? Pansinin ninyo, yung asawa lang niya ang hindi niya dinoble. Basahin niyo ang Bible, mga kapatid. Kasi once na nawalan siya ng asawa, dalawa rin ang ibibigay ni Lord na asawa ni Job. Kasi yung 2,000 na mga cattle o tupa, dinoble lahat yun eh. Na, buti na lang. Hindi na nawala yung asawa niya. Kasi dinoble ni Lord, ibinalik niyang doble, yung lahat ng nawala kay Job, nung na-restore na siya. Nung nakita ni Lord yung katapatan ni Job, kahit ang daming mga pagsubok na dumating sa buhay niya, nawala na ngayong mga properties niya, tinubuan pa siya, buong katawan niya ng pigsa, amay pulpul sa Condad, Pangasinan, boil sa English, pero nanatili pa rin siyang tapat kay Lord. Amen? Yes. Nanatili siyang tapat kay God. Kaya wag po sana nating sasabihin, sige, pag may time ako pupunta ako dyan. Kundi, sasabihin sana natin, Lord, you are my priority sa buhay ko. Paano naman natin mamahalin si God sa ating soul? Ang tanong naman natin dito, sino yung pinaglilingkuran mo? Ang pagmamahal po sa Diyos ay hindi lamang sa emosyon. It involves a whole life. Hindi lang yung feeling. Feeling kong mag-serve kay God ngayon. Feeling kong mag-attend ng prayer meeting ngayon. Kaya lang umuulan. Wag na lang. Wag nating i-base sa feeling yung ating pagmamahal sa Diyos ng ating buong kaluluwa. Dapat po ay nagagamit ang buhay natin para kay God. Amen? Dapat po nagagamit ang ating mga resources para kay God. Dapat ay ginagamit po natin ang ating time para kay God. Paano naman natin mamahalin si God? Sa buong pag-iisip natin. Tanong ko sa inyo ngayon, ano bang laman ng isip ninyo ngayon? Anong laman ng isip natin ngayon? Hello? Sana kasama lagi si God. Of course, dahil nag-uusap tayo tungkol kay God, maaring laman ng isip natin ngayon tungkol kay God. Tanong, ano ba yung madalas nating pinagkakaabalahan? Ano po yung mga bagay na lagi nating pinag-iisipan? Mahal ba natin si Lord ng ating buong pag-iisip? So, paano mo masasabi? Personally, mga kapatid, paano mo masasabi na mahal mo ang Diyos? Kasi ang faithful in the great commandment, it is about loving God with all our soul, with all our mind, and with all our heart. Paano natin masasabing mahal natin ang Diyos? Ang basis ba natin ay nagche-church ako? Member ako sa worship team? Nagsaserve naman ako. Nagbibigay naman ako sa gawain ni Lord. Ang mga gawain ito, mga kapatid, mabubuting gawain ng mga ito. I have no questions sa mga bagay na ito. Pero, ang tanong po, mga kapatid, is God truly first in my heart, in my time,
at maging sa mga decisions ko? Si God ba ang may control sa puso ko, sa oras ko, at sa mga desisyon ko? Si God ba ang aking priority? Sana po, mga kapatid, hindi lang tayo magpipray pag kami natitira pang oras. Uy, may natitirang oras pa, may time pa ako para magpray. Sana po, uunahin nating magpray. Amen? Yes. Si Lord, mga kapatid, sana huwag nating gagawin yung parang mga leftovers. Yung mga natitirang time natin, na yun lang ang ino-offer natin sa Kanya. Sana po, yung mga quality time ang ibigay natin kay God. Kaya sabi ko nga kanina, may mga quiet time pa ba tayo kay God? Napupunta ka sa isang sulok or sa isang bahagi sa inyong bahay at magkakaroon ka ng katahimikan doon just to communicate with God. Kausap mo si Lord. Lord, here I am. Nandito po ako, Lord. Ano yung gusto mong gawin ko sa araw na ito para sa iyo at sa aking kapwa? Spend time. Magkaroon tayo ng quiet time kay God. Alam nyo, mayroong isang church na si Lord nagtampo sa kanya kasi you have left your first love, sabi ni God sa kanya, yung church na yon. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Kasi marami pong mga Christians, dati, faithful sila kay Lord. Pray ng pray. Punta ng church, basa ng Bible, attend ng gawain. Pero pansinin ninyo mga kapatid, yung mga times na yon, maaari. Yung mga mahihirap na parte ng buhay natin, baka yun yung time na nagbabad tayo kay Lord. Pero nung masagana na ang buhay natin, ewan ko kung ganun pa rin tayo ka-faithful kay Lord. Sana po hindi, mga kapatid. Ano? Sana po hindi. Hello, nandyan pa ba kayo? Yes. Maga pa naman. Sana po, ay hindi tayo ganun. Halimbawa, sa giving. Pagsunod ba sa Panginoon ang pag-give kay God sa gawain ni Lord? Yes. Sa mga iba siguro narinig nyo na itong kwento na ito. Merong isang lalaki, ang income niya ay $10, magkano ang giving or tithes niya kay God doon? $1. Kung $10 is, magkano para kay God? $1. So, naging faithful siya doon. Dumating ang time, naging $100 na ang income niya. Magkano ang tithes niya doon para kay God? $10. Faithful siya. Dumating yung time, naging 1,000 na yung kanyang income. Magkano ang para kay Lord doon? $100. Dumating yung time, 10,000 na ang kanyang income, hanggang dumami ng dumami, hanggang nag-i-income na siya in a month, 1 million. Magkano ang para kay God doon para maging faithful siya? 100,000. Sabi niya kay Lord, Lord, malaki na ito. Nahihirapan na yata akong mag-release nito, Lord. Pinaghirapan ko to eh. Tapos minsanan ko lang ibibigay sa iyong gawain. Mahirap, Lord. Tulungan niyo po ako na maging madali lang sa akin ang magbigay. Alam niyo ang sabi ni Lord sa kanya, anak, gusto mong ibalik kita sa income na $10? Para madali lang sa iyo ang magbigay? Hey, Lord, wag. Pansinin ninyo mga kapatid, mas malaki pa rin ang pinapaiwan ni Lord para sa atin. Kahit sa Kanya pa rin yung 90. Amen? Sa Kanya pa rin naman talaga yung 90. Wala naman talaga tayong pag-aari. No? Lahat naman kay God.
Sa mga pagtatanim na lang natin, mga farmers. Kahit nakapangalan sa inyo ang mga lote ninyo na tinatamnan, hindi nyo yan forever na pag-aari. Kung ititrace natin kung kanino yung lupa na yan, babalik tayo, si Lord ang gumawa ng lupa. Kahit tanim tayo ng tanim, kung walang tubig, kahit magpa-water pump ka, wala talagang tubig, mamamatay ang mga tanim. Kanino galing ang tubig? Kay God. Kahit marami kang tubig, kung wala namang araw na binibigay si Lord, paano magiging malago ang iyong mga pananim? Wala ring malago. At pag hindi malago ang ating mga pananim, ang bunga niya, hindi rin maganda. Hangin, weather, lahat galing kay God. Kaya nararapat lang na every blessings na pinagkakatiwala sa atin ni God, merong para sa Kanya bilang ating pasasalamat sa atin pong Panginoon. Amen? Mga kapatid, kung titignan kaya ni Lord ang mga kalendar mo, meron kayang, meron kayang makikita si Lord doon na, oy, may prayer and fasting itong anak ko pala na ito once a month Yung rhythm ng ginagawa natin, monthly or weekly, sa kalendaryo natin, pag tinignan ni God, ano ang makikita niyang schedule niya sa iyo doon, sa kalendaryo mo. Baka nakalagay doon, mga farmer, pag aabuno ko ito, spray niya. Ani, yan. Papakiskis, iyon. Ano pa? Trabaho, gon. Maglilib ako, ganon. Pasyal ako sa ganito, iyon. Tatanggap ako ng bonus, iyon. Saan kami magdi-date? Iyon. Baka ganon ang mga makikita natin sa calendar natin, pero walang makita si Lord na schedule natin para sa Kanya. Hindi ko nga alam kung nakaplat na yung every Sunday natin. Sunday, church. Sunday, church. Sunday, church. Martes, prayer meeting. Martes, prayer meeting. Meron kayang schedule? Meron kaya kumusta po ang kalendaryo natin? Yung rhythm ng mga activities natin. Meron bang makikita si God doon? Or puro para sa iyo? Sana po, meron. No? Sana po, meron mga kapatid. Sabi ko nga, wag nating gawing leftover lang sa may schedule natin si God. Amen? Point number 2, love people as you love yourself. Sinabi rin ni Jesus dito, love your neighbor as yourself. Paano ba natin minamahal ang ating sarili? Ganon din daw ang pagmamahal natin sa ating kapwa. So, pansinin po natin, sabi sa verse na ito ay idinugtong po ni Jesus na loving God is also loving people. Pag mahal natin ang Diyos, mahalin din natin ang ating kapwa. No? Hindi pwede na mahal natin ang Diyos o sinasabi natin, mahal natin ang Diyos pero kinapuputan naman natin yung kapwa natin. Hindi pwede yon mga kapatid. Na sinasabi, Lord, I love you pero itong kapitbahay kong ito, ayoko mahalin to. Matinding ginawa niya sa akin. Hindi pwede. Hindi pwede yan mga kapatid. No? Hindi balance. Kasi yung vertical line natin kay God ay nagdudugtong din ng horizontal line kasi yun yung cross yun. Yung relationship natin kay God, yun yung vertical line at yung relationship natin sa tao, yun yung horizontal line. Kaya dapat balanse. Mahal natin ang Diyos, mahal natin ang kapwa natin. Pastor, ganito siya Pwede naman, sabi nga nila, sabi nung isang narinig ko, mahalin mo pa rin sila, but from a distance. Love them from a distance. Hindi na kagaya ng kaklose nyo dati. Oo, hindi na kagaya ng kaklose mo dati kasi may lamat na di ba? May lamat na. Tingnan nyo ang basag na paso.
Kahit idikit mo yan, makikita mo pa rin lamat niya. Ibig sabihin, nagdikit pa rin, pero meron ng distance. Pwede mo namang mahalin ang iyong kapwa from a distance. Yeah. No? May distansya na. Pero, ang maganda doon, love mo pa rin siya. Pinatawad mo na siya sa mga nagawa niyang pagkakamali o kaya'y pagkakasala sa iyo. So, yun. Sino ba yung mga neighbor natin na dapat din nating mahalin kagaya ng pagmamahal natin sa sarili natin? Sino ba yung neighbor natin, mga kapatid? Yung bang literal na kapitbahay natin? Maring hindi, no? Maring ganon, maring hindi. Your neighbor can be your family. Bawat member ng family natin, mahal ba natin? Hello? Mahal mo ba ang mga kapatid mo? Mahal mo ba ang nanay at tatay mo? Mahal mo ba ang uncle mo? No? Mahal mo ba ang auntie mo? Mga churchmate natin, neighbor din natin yan. Co-workers natin, neighbor din natin yan. Mga friends natin, neighbor din natin yan. No? Maging yung mga taong mahirap mahalin, hello? Pakinggan nyo, mga kapatid, maging yung mga taong mahirap mahalin, neighbor din natin yon. May naalala ba kayong mga taong mahirap mahalin? Hello? Sino yon? Neighbor mo din yon. No? Kapwa mo din yon. Sana po hindi lang tayo nagsasabi ng I love you kasi ang love is an action. Hindi lang sa sinasabi. Kasi ang pagmamahal, mga kapatid, ay natututo tayong mag-forgive pag tayo nagmamahal, natututo tayong makinig pag tayo po ay nagmamahal. So, tanong, paano natin masasabi na mahal natin ang ating kapwa? Paano ba natin masasabing mahal natin ang kapwa natin? Mayroon bang taong lagi nating ipinag-pray-pray? Yung tao ba na ito ay ipinag-pray-pray mo palagi? Maaring mahal mo ang taong ito. Kaya mo siya pinag-pray-pray. Kaya lang ang tanong, anong laman ng prayer mo para sa kanya? Kasi may naririnig akong prayer noon, Lord, parusahan mo sila. Alisin mo ang pagkain sa kanilang kainan. Ha? Sandali lang. Pinag-pray-pray nga niya, pero sinusumpa naman niya. Kaya minsan, depende sa laman ng panalangin. Sana, Lord, makarma sana siya, Lord. Please. Ay, ipinag-pray-pray nga, pero hindi mabuting prayer. Huwag ganon. No? Huwag ganon. Sana, masira lahat ang mga pananim niya. Huwag ganon, mga kapatid. Lord, sirain mo lahat ang tanim niya. Hindi ganon. Lord, nagtatanim na siya. Masamang loob ko sa kanya, pero Lord, ipinag-pray-pray kong i-bless nyo ang kanyang mga pananim. Wow, ganun sana, no? Kahit yung mga magsasaka yon. Kasi may mga nagsasara minsan ng mga tubig, yung daluyan ng tubig. Sinasarahan na niya, napuno na yung sa kanya. Wala nang tubig doon. Sumasama ang loob nung nandun sa bandaron. Pero ipag-pray pa rin natin itong mga taong ito. Amen? Mahalin pa rin natin sila in a distance. No? Ipag-pray pa rin, Lord, itong tao na ito, hipuin niyo yung puso niya. Yung ganun. No? Huwag sumpain. Na sana, Lord, pag siya naman ang nagtanim, i-bless mo ang kanyang mga pananim. Para sa ganun, matuto siyang magbigay din. Ganyan ang mga prayer ng mga taong nagmamahal sa kanyang kapwa. Amen? Hello? Yes, ganyan ang mga prayers ng mga taong nagmamahal sa kapwa. May mga tao ba tayong tinutulungan spiritually? May mga tao ba tayong kinakausap tungkol kay Jesus? Yes, maaring mahal natin itong mga taong ito. No? May mga tao ba tayong tinuturuan ng Word of God? Yes, may mga tao ba tayong tinutulungang lumalago sa kanyang pananampalataya kay Lord? Sa ngayon, sino yung tao na mahirap mong mahalin? Pero sinasabi ni Lord sa iyo,
Anak, mahalin mo siya. Anak, patawarin mo na siya. Sino yung tao na ito? In application, mga kapatid, sa pagmamahal natin sa kapwa natin, sino itong taong ito na mahirap mong mahalin, pero sabi ni Lord, mahalin mo ang taong iyan? At sa ano yon? Sa mga maaring mga nakasakit sa atin. Pero sino naman yung isang taong malayo kay Jesus na kailangan mong i-reach out, abutin, at ilapit kay Jesus? At sino naman po yung taong nangangailangan ng encouragement na maaari mong puntahan this week? Na maglalaan ka ng time for him or her na bisitahin dahil kailangan niyang may bibisita sa kanya. Maaring nasa hospital ito, maaring nasa bahay nila may sakit, maaring nabalitaan mo may pangangailangan siya, maaring nabalitaan mo may problema siya sa kanyang family. Sino itong taong ito na pwede mong mabisita at mapalakas? O dalhan mo ng 1 kilong bigas, madalhan nga itong tao na ito dahil nalaman kong nahihirapan ang buhay niya. Pwede natin gawin ito bilang application sa pagmamahal po natin sa ating kapwa. Ano ang pwede mong isend na message sa kanya para lumakas ang kanyang kalooban? Tumahimik nga tayo sandali, mga kapatid. Sa tatlong tanong ko po na ito, sino ang isang taong mahirap mong mahalin pero tinatawag ka ni Lord na mahalin mo ang taong ito? Sino ang isang taong malayo kay Jesus Christ na kailangan mong ilapit sa Kanya? At sino ang taong nangangailangan na kailangan mong puntahan this week? Manahimik po tayo sandali. Maaring may ibubulong si Lord sa atin kung sino-sino itong mga taong ito. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, ipakita niyo po sa amin yung mga taong nangangailangan po ng aming presence. And help us, Lord, to bless these people. Not to condemn them kung sila man ay nagsasuffer sa mga sickness, because of the consequence sa mga nagawa nila. But dalhin niyo po kami sa kanila para sila ay palakasin at tulungan. Thank you, Lord Jesus. Amen. Pangatlo po, mga kapatid, make disciples. Maaring ito po yung isa sa kailangan po nating i-work out as a church, yung pagiging fruitful in the Great Commission. Kasi ito yung vision at mission ng church natin. Dati, ipinaplas natin ang vision at mission ng church natin dito. Sino po sa inyo ang nakaka-memorize? Sino sa inyo nakaka-memorize ng mission at vision ng church natin? May blessing. May blessing, may blessing. Sino po sa atin? Sino punta kayo dito and i-recite ninyo, makakatanggap kayo ng blessing mamaya bago kayo umuwi. Sino po sa inyo? Anong vision ng church natin? Halika kayo dito. May maglalakas ng loob bang pupunta rito? Yung mga nangangailangan, punta kayo dito, i-recite nyo. Hello? Nako. Ngayon daw mismo. Dalawa yun yung vision statement at mission statement natin. Merong tayong sponsor dito. Si Kuya Archie. Nabago na yan. Nabago na yung natin dyan. Nabago.
Huwag nyo lang babasahin ha. Pag binasa nyo, kayo ang magbibigyan ng prize kay Kuya Archie. Sino po sa inyo? At the count of 5, kung wala po, sorry. No? Kahit sino, kahit leaders. Okay. Kahit leaders. Kahit leaders o kahit sino sa inyo dyan. Basta ma-recite ninyo ng tama. May tama kayo. Tatama kayo. Sige, at the count of 5, kung wala po, ay i-close na natin ang pagbukas ng blessing. Pagbukas ng blessing. 4, 3, 2, 1. Ay, wala na. Sarado na. Na-save. Ang vision statement ng church po natin ay, of course, yung vision, hindi na bago, no? Committed to do the Great Commandment and the Great Commission. Ang mission statement natin is to love God by making disciples. Yan ang simple. Hindi mahaba yung pero malawak ito mga kapatid. So, bali, ito po yung ating vision. Statement, nakabuo po dito sa dalawa. No? To do the Great Commandment and the Great Commission. No? Yan ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon, yung mahalin siya ng buong puso, isip at lakas, at tayo ay humayo at magdisipulo. Sino na po sa inyo ang mayroong naakay kay Lord? Sino na po sa inyo ang may nadala kay Jesus at hanggang ngayon nagpapatuloy? Taas ang kamay. Be honest. Sino po sa inyo dito? 31 years na tayo. Sino sa inyo dito ang meron na kayong na-invite at hanggang ngayon nandito pa? Pakitaas ang kamay. Nako, kakaunti pa lang. Ito talaga ang i-work out natin mga kapatid. No? Kasi 31 years, dapat may anak na. Yung 31 years natin kanina dito, may 2 anak na. No? At may susunod pa. 32, no? Pero yung 31 kanina, may nakita tayo, 2 na ang anak. No? Kumusta ang pagiging Christian mo? May na-invite ka na rin ba? O hanggang ngayon, ikaw pa rin ang naghihintay ng imbitasyon? Hindi naman ako in-invite ni Pastor sa anniversary. Kailangan pa ba yun? Invite yourself at invite mo rin ang iba. Amen? Go and make disciples of all nations. Notice po mga kapatid, ang sabi ni Jesus, dito po sa verse na ito, go and make disciples of all nations. Hindi niya sinabing go and make converts. Kundi ang sabi ni Jesus, go and make disciples. Ano ang disciple? Tagasunod ni Kristo. Gagawa daw tayo ng mga taong tagasunod ni Kristo. Hindi yung converts, hindi yung tumanggap lang kay Jesus, tama na, okay, na-born again ka na, okay, tama na yan, hanggang ka na lang. Attend ka na lang ng church, hindi. Kundi intentional, no? Na ito aakayin mo. Halimbawa, ganito po yan mga kapatid. Pag naakay ka, kagaya ng yon, para kang nanganak. Ano yung ginagawa ng nanay na bagong panganak? Anong ginagawa sa baby? Inaalagaan. Paano niya inaalagaan? Pinapasuso. Pinapakain. Ano pa? Pinapalitan ng diaper. Pinapatulog. Pinagpupuyatan. Ano pa? Nagtatrabaho, nagsisikap talaga para mayroon siyang may support, may pakain doon sa kanyang bagong anak.
Ganun po ang mag-disciple, mga kapatid. Hindi lang yung na-invite natin, napatanggap natin kay Jesus, hayaan mo na, no. Ang utos ni Jesus, go and make disciples. Asan na yung pangatlong natin? Slide. Meron, nakalagay ba yun? Make disciples. Ito po ay utos ni God. At ang isa po na pagpapakita natin ng pagmamahal kay God is to obey His commandments. At kung command ni Jesus to go and make disciples, ang isang pagpapakita na mahal natin ang Diyos ay sinusunod natin ang kanyang mga utos. At ito ang dakilang utos ng Diyos to go and make disciples. Alam nyo, mga kapatid, I challenge you, kahit mapuno na itong church natin na ito, hindi ibig sabihin tapos na ang making disciples. Hanggat may nakikita tayong nag-iinuman dyan, hanggat may nakikita tayong mga nagsusugal, hanggat may nakikita tayong mga nag-aaway-away dyan, hindi pa tapos ang ating misyon. Hindi pa tapos. Kahit mapuno na ito, mapuno yon. At hanggang labas na ang mga tao dito sa church, hindi pa tapos ang misyon natin hanggat may naglalasing. Hanggat may nagkukurap. Hindi pa tapos ang misyon natin. No? Hindi pa tapos. Kaya nga si Jesus, kahit nung sinabi niya, it is finished, nung muli siyang nabuhay, actually, itong Matthew chapter 28, ito na po yung tapos ng nabuhay muli si Jesus Christ. Ito yung mga huling habilin na ni Jesus Christ. At para sa isang tao na nawala na sa buhay natin, napakahalaga yung kanilang mga last words. Minsan nandun yung mga last will of testaments. Yung mga last words ng mga mahal natin sa buhay. Oh, ito sa'yo ito sa'yo, ito sa'yo, ito sa'yo. Ikaw wala. Pero hindi ganon. No? Pero last will of testament, napakalaga. At ito po yung pinagagawa ni God sa bawat isa po sa atin. Hindi lang para sa mga pastor, mga leaders, ipinapagawa ito, kundi sa bawat mananampalataya, ito po ay pinagagawa ng ating Panginoon that we will go and make disciples of all nations. Not only in the nation of the Republic of the Philippines, maging sa ibang bansa. At pwede natin gawin ngayon because of our technology. Pwede kang mayroong dinidisciple online. Pwede po yun, mga kapatid. Kaya hindi na po mahirap gawin ang go and make disciples of all nations sa time na ito. Pwede kang makapag-disciple kahit nasa Amerika na nandito ka sa Pilipinas. Ngayon, sino yung tao na yon na pwede mong i-disciple through online? I-challenge ko po yung mga nauna ng mga Christians dito sa church o even yung mga baguhan. Kung wala pa kayong mga naakay kay Lord, kailan kayo aakay? Kailan kayo mag-i-invite ng mga tao para mailapit natin kay Jesus? No? So, tandaan po natin, mga kapatid, sa church po natin, huwag tayong mag-base sa bilang, marami na sa church namin, wag na kami mag-evangelize. No. Marami pa tayong i-evangelize, mga kapatid. Marami pa po tayong gagawin sa kaharian po ng atin pong Panginoon. Marami pa tayong i-reach out. Marami pa tayong i-disciple. Marami pang mga tao ang hindi nakakakilala kay Jesus. Kaya ang church, mga kapatid, kailangan mag-move. Amen? Kailangan lumabas sa ating four corners ng church na ito para akayin yung mga tao na lumapit po sa atin pong Panginoon. Amen? Yes, mga kapatid. Dahil ito yung mandate o heartbeat ni God na tayo po ay humayo at akayin ang mga tao at gawin nating alagad niya.
Not your disciple, but the disciple of Jesus Christ. No? Turuan nating sumunod sila sa atin pong Panginoon sa pamagitan ng pagdidiscover nila ng mga utos ni Jesus sa atin pong mga Bibles. Kaya go and make disciples. Humayo tayo. Huwag tayo magstay sa ating mga comfort zone. Pati sa inyong mga trabaho, mayroon kayong pwedeng akayan dyan na ilapit po sa atin pong Panginoon. Amen? Kaya, ang tanong mga kapatid, paano ba natin masasabi na fruitful na tayo in the area of Great Commission? Kung wala ka pang naaakay hanggang ngayon, ibig sabihin, hindi mo pa masasabing may bunga ka na. Simonas, mga kapatid, kung sumabay tayo sa edad ng church na ito, hanggang ngayon, ni isa, wala tayong naakay o wala tayong nasiran ng mga tao na lumapit kay Jesus. Pwede bang tumayo tayong lahat? Yumuko tayo. At ako po'y magpipray. Lord, patawarin mo po kami na kung matagal na kaming Christians, until now, wala kaming naaakay. Samantalang ito yung Great Commission, Lord, that we will go and make disciples. Patawarin mo kami kung sa mga katrabaho namin, hindi man lang namin kayo na-share. Sa mga kaibigan namin, Lord, kung hindi man lang namin kayo na ipapakilala, Jesus, forgive us na ito pala yung Great Commission na kami ay hahayo at gawin naming alagad ninyo ang lahat ng mga bansa pero hindi namin ito nagagawa. Lord, patawad po. And help us, Lord, not only to love you in our words, but to love you in our actions. Hindi lang namin sinasabi, kundi nakikita sa aming mga ginagawa na itong Great Commission na ito, Lord God, na pinagagawa ninyo sa bawat mga mananampalataya, Lord. Bago man lang kayo dumating o bago man lang kami mamawala sa mundong ito, ay masasabi naming meron kaming nailapit sa iyo na isang taong makasalanan. Na nabago ang kanyang buhay at naging tagasunod po ninyo, Panginoon. Lord, forgive us and help us, Lord, na sa bawat isa sa amin dito, sa church na ito, matagal man o baguhan, dalangin ko po, Panginoon, na kami ay magkaroon ng involvement sa Great Commission habang sinasagawa namin ang Great Commandment na di-develop yung love namin sa inyo with all our heart, soul, and mind. Matuto kaming umibig sa aming kapwa at sa pamagitan ng aming pag-ibig sa kanila, we will reach them, Lord, at turuan sila ng iyong mga salita. Dalhin niyo kami sa mga taong ito, Panginoon. Yun na yung magiging bagong journey ng church, Lord, for this year. Na mauuna naming ma-develop ang aming pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. At Lord, pag nagkaroon kami ng passion to love our neighbors, ang magiging action na gagawin namin ay pupuntahan namin at akayin namin para sila ay mapalapit po sa iyo. Lord, thank you. Fill us, Lord, with your Holy Spirit. Strengthen us, empower us, Lord God, para magawa namin ang mga bagay na ito. In your name, Lord Jesus, this is our prayer. Amen. Bago tayo umupo, gusto ko pong i-declare po natin itong mga declarations na ito. Paki-flash yung last slide. At sabay-sabay po nating isigaw ito. Medyo English siya, pero
Naway tulungan tayo ni Lord, ano man yung i-declare natin ngayon, ay tulungan niya tayo na maisagawa po natin. Sige po, sabay-sabay tayong i-declare ang mga declaration na ito. Sige, 1, 2, 3, go. I will be faithful in loving God. I will be intentional in loving people. I will be fruitful in making disciples. I will not only attend, I will obey. I will not only receive, I will reproduce. I will not only be blessed, I will be a blessing. I will be a fruitful in the great commandment and in the great commission, faithful in the great commandment. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nawa ay tulungan niya tayo lahat na isagawa ang mga bagay na ito in Jesus' name. Amen.